Sa totoo lang, karamihan sa atin ay nakakulong sa isang cycle na itinuring na nating normal kahit na unti-unti na tayong nauubos. Ang pagiging normal sa aspeto ng pera ay madalas na nangangahulugan ng pagtatrabaho ng 8 oras araw-araw para lang pambayad sa mga utang at bills na hindi natatapos. Kung pagod ka na sa ganitong setup at gusto mong makakita ng totoong pagbabago, kailangan mong magkaroon ng lakas ng loob na gawin ang mga bagay na hindi ginagawa ng nakararami. Kaya naman, hinihiling ko na panoorin mo ang videong ito hanggang sa huli dahil sa dulo ay tatalakayin natin ang pinakamahalagang impormasyon at aral na magsisilbing susi para tuluyan mo ng mabago ang iyong financial status. Part 1. Ang bitag ng sakto lang na mindset. Napansin nyo ba na parang naging default setting na nating mga Pilipino ang masanay sa salitang sakto lang sa araw-araw nating pamumuhay? Mula sa pagpili ng ulam hanggang sa pangarap natin sa buhay, ay madalas nating sinasabi na basta may nakakain at nakakaraos ay okay na tayo kahit hirap na talaga. Ang problema sa ganitong mindset ay nililimitahan nito ang kakayahan nating makakita ng mas malalaking oportunidad dahil nakakulong tayo sa comfort zone na wala namang totoong comfort. Kapag sinabi nating sakto lang ay para na rin nating tinatanggap na hindi natin deserve ang mas magandang buhay o ang financial freedom na matagal na nating inaasam. Kailangan nating ma-realize na ang pagiging normal sa aspeto ng pera ay madalas na nangangahulugan ng pagiging baon sa utang at pagkakaroon ng empty bank accounts, kaya dapat na nating simulan ang pag-alis sa ganitong nakasanayan. Isa pa sa mga normal na ginagawa natin ay ang pagpilit na makasabay sa uso o sa lifestyle ng ibang tao kahit hindi naman talaga kaya ng budget natin sa ngayon. Masyado tayong tutok sa sasabihin ng ating mga kapitbahay o ng mga followers natin sa social media kaya nauubos ang ating sahod sa mga bagay na nagbibigay lang ng panandaliang saya pero pang matagalang sakit sa ulo. Ang totoo niyan ay maraming tao ang mukhang mayaman sa labas pero zero balance o negative pa ang net worth dahil lahat ng gamit nila ay galing sa installment o utang. Kung gusto nating maiba ang resulta ng ating buhay, ay dapat tayong magkaroon ng lakas ng loob na magmukhang mahirap muna habang binubuo natin ang ating mga assets at investments sa background. Huwag tayong matakot na tawaging kuripot o walang pakisama dahil ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa brand ng suot mong sapatos, kundi sa laki ng iyong savings. Masyado rin tayong naging kampante sa konsepto ng Filipino time, hindi lang sa mga appointment, kundi pati na rin sa paghawak natin ng ating mga pinaghirapang pera. Madalas nating idahilan na bata pa naman tayo o malayo pa ang retirement, kaya saka na lang tayo mag-iipon o mag-aaral tungkol sa tamang pag-i-invest sa mga digital banks o stock market. Ang hindi natin namamalayan ay mabilis na lumilipas ang mga taon at habang pinapatagal natin ang paggawa ng tamang desisyon ay mas lalong lumiliit ang tsansa nating mapalago ang ating yaman. Ang pagiging normal na Pilipino ay ang paggastos muna bago itabi ang tira pero kung gusto nating yumaman ay dapat nating baligtarin ang prosesong ito sa pamamagitan ng pag-iipon muna bago ang lahat. Kailangan nating seryosohin ang oras dahil ito ang pinakamahalagang tool natin para sa compounding interest na siyang magpapayaman sa atin sa hinaharap nang hindi tayo masyadong napapagod sa trabaho. Madalas din tayong madala sa mga shortcuts o yung tinatawag nating mabilisang pagkita ng pera dahil sa sobrang kagustuhan nating makaahon agad sa hirap. Ang normal na mindset ay laging naghahanap ng magic formula o kaya ay sumasali sa mga risky na scheme na nangangako ng malaking balik sa loob lang ng maikling panahon nang walang ginagawa. Dahil sa desperasyon ay mas lalo lang tayong nalulubog dahil ang totoong pagyaman ay nangangailangan ng mahabang pasensya at tamang sistema na hindi na ituturo sa loob ng paaralan. Imbes na umasa tayo sa swerte o sa mga networking na wala namang malinaw na produkto, ay dapat tayong mag-focus sa pagpapataas ng ating value at pagbuo ng sariling business. Ang pagunlad ay isang marathon at hindi ito isang sprint, kaya dapat ay handa tayong dumaan sa mahabang proseso ng pagkatuto at pagsubok bago natin marating ang rurok ng tagumpay na inaasam natin. Sa huli ay kailangan nating pag-usapan ang normal na setup sa ating mga pamilya kung saan ang isang kumikita ay inaasahang bubuhat sa lahat ng miyembro ng sambahayan habang buhay.
Bagamat maganda ang kultura nating matulungin ay nagiging hadlang din ito kung minsan dahil hindi na nakakapag-ipon para sa sariling kinabukasan ang breadwinner dahil sa dami ng obligasyon. Normal na sa atin ang maging shock absorber ng lahat ng problema pero kailangan nating matutunang magtakda ng boundaries para hindi tayo maubos at maging burden din sa susunod na henerasyon. Ang pagmamahal sa pamilya ay hindi nasusukat sa kung gaano mo sila kayang suportahan financially, kundi sa kung paano mo sila tuturuang maging independent at responsable rin sa sarili nilang mga buhay. Kung magagawa nating baguhin ang ganitong cycle, ay mas magiging madali para sa atin ang makaipon ng sapat na capital para sa ating mga pangarap na negosyo at investments. Part 2. Pag-reprogram ng iyong financial system. Ang unang hakbang sa pagbabago ng ating buhay ay ang pag-amin na ang ating kasalukuyang paraan ng pag-iisip tungkol sa pera ay baka lumana at hindi na akma sa modernong panahon natin ngayon. Tayong mga Pilipino ay madalas na lumaki sa ideya na ang pera ay ugat ng kasamaan o kaya naman ay para lang sa mga mapalad na ipinanganak na may gintong kutsara sa bibig. Itong uri ng mindset ang tinatawag nating operating system na kailangang i-reformat dahil kung hindi natin babaguhin ang ating internal programming ay kahit anong laki ng sahod natin ay mauubos at mauubos pa rin ito. Isipin natin na ang ating utak ay parang isang computer at kung ang software natin ay puro takot at kakulangan ay hindi talaga tayo makakakita ng mga oportunidad para lumago. Kailangan nating simulan ang pagtingin sa pera hindi bilang isang kaaway kundi bilang isang tool o kasangkapan na pwedeng gamitin para makatulong sa ating pamilya at sa ating komunidad habang binubuo natin ang ating sariling yaman. Dapat nating matutunan na ituring ang bawat piso na kinikita natin bilang isang maliit na empleyado na ang tanging trabaho ay maghanap pa ng ibang piso para sumama sa kanya sa ating bulsa. Ang normal na ginagawa natin ay hinahayaan nating umalis ang ating mga empleyado sa pamamagitan ng walang kwentang paggastos, kaya sa huli ay tayo ang napapagod na magtrabaho mag-isa para sa kanila. Imbes na tayo ang magpaalipin sa pera ay dapat nating baligtarin ang situation sa pamamagitan ng pag-aaral kung paano magpatakbo ng isang sistemang pinansyal na hindi nangangailangan ng ating physical presence 24/7. Kapag naintindihan natin na ang pera ay dapat na nagtatrabaho para sa atin, ay doon lang tayo magkakaroon ng tunay na kalayaan na gawin ang mga bagay na gusto nating gawin sa buhay. Hindi ito usapin ng pagiging gahaman, kundi usapin ito ng pagiging matalino sa pag-manage ng resources na ibinigay sa atin para hindi tayo laging stressed tuwing sasapit ang katapusan ng buwan. Isa sa mga pinakamahirap na baguhin sa ating sistema ay ang konsepto ng delayed gratification o yung pagpigil sa sarili na bumili ng mga bagay na gusto natin sa ngayon para sa mas malaking reward sa hinaharap. Sa mundo ng social media ay napakadaling ma-pressure na bumili ng latest na gadgets o kumain sa mga mamahaling restaurant dahil lang nakita nating ginagawa ito ng ating mga kaibigan o ng mga influencers. Ang normal na reaction natin ay reward yourself agad dahil pagod tayo sa trabaho, pero ang totoo ay mas lalo lang nating pinarurusahan ang ating future self dahil sa panandali ang sarap na nararanasan natin. Kung gusto nating maging abnormal ang yaman, ay dapat tayong masanay na magtiis muna sa simple at payak na pamumuhay habang ang ating kinikita ay inilalagay natin sa mga assets na magbibigay sa atin ng passive income. Ang tunay na mayaman ay hindi yung may pinakabagong sasakyan, kundi yung may pinakamalaking peace of mind dahil alam nilang kahit hindi sila magtrabaho ay may perang pumapasok sa kanila. Kailangan din nating ma-realize na ang pagyaman ay hindi lang tungkol sa kung gaano ka katalino sa school o kung gaano karami ang degree na natapos mo sa mga sikat na universidad. Maraming mga top students ang nauuwi sa pagiging empleyado ng mga taong hindi man lang nakatapos ng pag-aaral pero may matinding financial literacy at lakas ng loob na sumubok sa negosyo. Ito ay dahil sa school ay tinuturuan tayong maging magaling na workers pero hindi tayo tinuturuan kung paano magpatakbo ng pera o kung paano mag-invest ng tama sa mga high-yield instruments. Huwag nating ikulong ang ating sarili sa mga credentials na hawak natin dahil sa totoong mundo ay mas mahalaga ang skills at ang abilidad mong humanap ng solusyon sa problema ng ibang tao.
Ang pag-aaral ay hindi natatapos sa graduation, kaya dapat tayong maging gutom sa mga bagong kaalaman tungkol sa ekonomiya at sa mga bagong teknolohiya na pwedeng magpabilis ng ating pag-unlad. Panghuli ay napaka-importante na suriin natin ang ating circle of friends o yung mga taong madalas nating kasama sa ating pang-araw-araw na buhay dahil sila ang humuhubog sa ating pagkatao. Kung ang mga kasama natin ay puro reklamo sa gobyerno at puro gastos ang inaatupag, ay malaki ang posibilidad na maging ganun din tayo dahil sa impluensya nila sa atin. Sinasabi nga nila na ikaw ang average ng 5 tao na madalas mong nakakasalamuha, kaya kung gusto mong yumaman ay dapat kang humanap ng mga mentors o kaibigan na mas marami pang alam kaysa sayo. Ang normal na Pinoy ay madalas na naiinggit sa tagumpay ng iba, pero ang dapat nating gawin ay ituring silang inspirasyon at pag-aralan ang kanilang mga naging hakbang para makarating sa itaas. Huwag tayong matakot na iwan ang mga taong hihila sa atin pababa dahil sa paglalakbay na ito ay kailangan natin ng mga taong magtutulak sa atin na maging best version ng ating sarili. Part 3. Ang abnormal na paraan ng paghawak ng pera. Ang unang sikreto na dapat nating gawin para maiba tayo sa normal na takbo ng buhay ay ang pag-apply ng formula na pay yourself first bago pa natin bayaran ang ating mga bills. Kadalasan kasi sa atin kapag natanggap na ang sahod ay inuuna nating bayaran ang kuryente o ang upa at kung ano ang matitira ay yun lang ang itatabi natin para sa ating ipon. Ang problema sa ganitong normal na gawain ay madalas na wala nang natitira dahil sa dami ng ating mga bayarin at mga biglaang gastos na hindi naman natin inaasahan. Ang abnormal na paraan ay ang pagtatabi agad ng at least 20% ng iyong income sa sandaling makuha mo ito at ituturing mo itong non-negotiable na obligasyon sa iyong future self. Sa ganitong paraan ay mapipilitan tayong pagkasyahin ang natitirang 80% sa ating mga gastusin at mas magiging malikhain tayo sa pag-budget dahil alam nating may naitabi na tayong pondo para sa ating pag-unlad. Pangalawa ay kailangan nating bumuo ng ating sariling emergency fund na magsisilbing shock absorber natin tuwing may mga hindi inaasahang kaganapan sa ating buhay o sa ating pamilya. Ang normal na ginagawa ng marami ay umaasa sa utang o sa mga lending apps kapag may nagkasakit o nawalan ng trabaho, kaya lalo silang nalulubog sa kahirapan. Ang layunin natin ay magkaroon ng fund na katumbas ng 3 to 6 months ng ating monthly expenses para hindi tayo mataranta o mapilitang magbenta ng mga gamit sa murang halaga tuwing may krisis. Isipin nyo na itong fund na ito ang iyong protection para hindi ka na bumalik sa zero sa tuwing hahampas ang bagyo ng buhay dahil handa ka sa anumang pwedeng mangyari. Kapag mayroon kang sapat na emergency fund, ay magkakaroon ka ng peace of mind na mag-focus sa pagpapalago ng iyong mga investments dahil alam mong safe ang iyong basic needs kahit anong mangyari sa ekonomiya. Dapat din nating itigil ang paglalagay ng lahat ng ating pera sa mga traditional banks na nagbibigay lang ng interest na halos 0.06% sa loob ng isang taon. Ang normal na ginagawa natin ay hinahayaan nating matulog ang pera sa savings account, pero ang totoo ay nalulugi tayo dahil sa inflation o ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Ang abnormal at modernong paraan ay ang paggamit ng mga high-yield digital banks na nag-aalok ng interest rate na aabot sa 5 to 7% per year para talagang lumalago ang ating pera. Napakaraming mapagkakatiwalaang digital banks sa Pilipinas ngayon na regulated naman ng Bangko Sentral ng Pilipinas, kaya siguradong safe ang iyong pinaghirapang pera habang kumikita ito ng mas malaki. Huwag tayong matakot sa teknolohiya dahil ito ang magiging katuwang natin para mapabilis ang ating pagyaman nang hindi tayo kailangang mag-effort ng husto araw-araw. Kailangan din nating matutunan ang pagkakaiba ng good debt at bad debt dahil hindi lahat ng utang ay masama kung alam mo lang kung paano ito gagamitin ng tama para sa iyong negosyo. Ang normal na mindset ay umiiwas sa utang, pero ang mga mayayaman ay ginagamit ang pera ng ibang tao o yung tinatawag nating leverage para makabili ng mga assets na nagbibigay ng kita. Halimbawa na lang ay ang pag-loan para sa isang property na papaupahan mo kung saan ang renta ng nangungupahan ang siyang magbabayad sa iyong monthly amortization sa bangko. Sa kabilang banda ay iwasan natin ang bad debt
o yung mga utang para sa mga luho gaya ng bagong cellphone o bag na wala namang ibinabalik na kita sa atin at lalo lang tayong pinahihirapan. Ang pagiging abnormal sa paghawak ng utang ay ang pagkakaroon ng disiplina na gamitin lang ang credit line para sa mga bagay na magpapataas ng ating net worth sa hinaharap. Panghuli ay napaka-importante na maging aware tayo sa kung paano gumagalaw ang tax system sa ating bansa para masigurado nating legal at maayos ang ating kinikita. Ang normal na ginagawa ng marami ay nagrereklamo lang sa malaking bawas sa sahod pero hindi naman inaalam kung paano ang tamang pag-file ng taxes para sa kanilang mga side hustles. Kung tayo ay seryoso sa pagyaman, ay dapat nating pag-aralan ang mga tax deductions at mga incentives na binibigay ng gobyerno para sa mga small businesses at mga investors sa Pilipinas. Ang pag-unawa sa tax ay hindi lang para sa mga accountant kundi para sa ating lahat na gustong mapanatili ang malaking bahagi ng ating kinikita nang hindi tayo nagkakaroon ng problema sa batas. Sa pagiging tapat at matalino sa pagbabayad ng buwis ay mas lalong lalawak ang ating kaalaman sa pagpapatakbo ng malalaking negosyo na siyang magdadala sa atin sa rurok ng tagumpay. Part 4. Pagbuo ng multiple engines of income. Ang normal na ginagawa nating mga Pilipino ay ang umasa lang sa iisang source ng kita gaya ng ating monthly na sweldo sa trabaho kahit alam nating hindi na ito sapat sa taas ng bilihin ngayon. Kapag isa lang ang engine ng iyong sasakyan at bigla itong nasira ay siguradong titigil ka sa gitna ng daan at wala kang magagawa kundi ang mamroblema kung paano makakarating sa iyong destination. Ang abnormal na paraan ng pagyaman ay ang pagbuo ng tinatawag nating multiple engines of income kung saan kahit mawala ang isa ay mayroon ka pang 4 o 5 na magpapatakbo sa iyong buhay. Isipin natin na ang ating income ay parang isang lamesa na mas matibay kung marami itong paa dahil hindi ito basta-basta matutumba kahit anong bigat ng pagsubok ang dumating sa atin. Kailangan nating simulan ang pag-iisip kung paano tayo kikita sa labas ng ating office hours sa pamamagitan ng paggamit ng ating mga skills at hilig sa buhay. Dapat nating seryosohin ang tinatawag na 5 to 9 hustle o yung mga bagay na ginagawa natin pagkatapos ng ating regular na trabaho mula alas 5 ng hapon hanggang alas 9 ng gabi bago tayo matulog. Ang normal na ginagawa ng marami ay ang mag-relax muna at manood ng mga teleserye o mag-scroll sa social media para magpalipas ng pagod pagkatapos ng 8 oras na pagtatrabaho sa opisina. Pero kung gusto nating maging abnormal ang ating yaman, ay dapat nating gamitin ang oras na ito para bumuo ng sariling side business o kaya ay mag-freelance sa mga kliyente sa ibang bansa. Hindi kailangang malaki agad ang simula dahil ang mahalaga ay nakakapagtayo tayo ng pundasyon na pwedeng lumaki at maging main source of income natin sa hinaharap. Ang pagod sa pagtatrabaho para sa pangarap ng iba ay dapat tapatan natin ng sipag para sa pagbuo ng sarili nating pangarap para hindi tayo habang buhay na nakadepende sa isang kumpanya. Kailangan din nating pasukin ang mundo ng passive income dito sa Pilipinas gaya ng pag-invest sa Pag-ibig MP2 savings o kaya ay sa mga real estate investment trusts o REITs na sikat na ngayon. Ang normal na mindset ay kailangang kumpitit ka muna sa trabaho para kumita pero ang totoo ay pwedeng kumita ang iyong pera habang ikaw ay natutulog o nagbabakasyon kasama ang iyong pamilya. Sa halagang 500 piso ay pwede ka nang magsimulang mag-invest sa MP2 na garantisadong safe at tax-free pa ang kikitain mong dividends pagkalipas ng 5 years. Hindi mo kailangang maging milyonaryo agad para makasali sa ganitong mga programa dahil ang sekreto ay ang consistency sa paglalagay ng pondo buwan-buwan hanggang sa lumaki na ito ng kusa. Ang pagkakaroon ng passive income ang tunay na ticket natin para makalaya sa rat race kung saan hindi na natin kailangang ibenta ang ating oras kapalit ng pambayad sa ating mga pang-araw-araw na gastusin. Sa panahon natin ngayon ay napakalaking asset na ang pagkakaroon ng content sa social media gaya ng YouTube o TikTok para makabuo ng isang personal brand na pwedeng pagkitaan sa maraming paraan. Ang normal na ginagawa ng marami ay ang maging consumer lang ng content pero ang abnormal na paraan ay ang maging creator na nagbibigay ng value sa ibang tao habang kumikita sa AdSense at sponsorships.
Pwede nating gamitin ang ating mga kaalaman sa pagluluto o sa pag-aayos ng gadgets para makatulong sa iba at sa prosesong ito ay nakakabuo tayo ng komunidad na nagtitiwala sa atin. Ang content ay parang isang digital real estate na habang tumatagal ay mas lalong tumataas ang value dahil patuloy itong pinapanood ng mga tao kahit matagal mo na itong na-upload. Huwag tayong mahiyang magpakita ng ating talento o magbahagi ng ating kwento dahil sa internet ay walang limitasyon ang dami ng taong pwede nating maabot at mapagkakitaan ng maayos. Panghuli ay dapat nating unahin ang pag-acquire ng mga high-ticket skills na mas mahalaga pa sa kahit anong diploma o credentials na hawak natin sa kasalukuyan. Ang normal na education ay magbibigay sa iyo ng trabaho, pero ang self-education tungkol sa digital marketing o artificial intelligence ang magbibigay sa iyo ng tunay na kayamanan. Napakaraming libreng resources sa YouTube at sa iba pang platforms para matuto ng mga skills na binabayaran ng malaki ng mga international clients kahit nasa bahay ka lang sa probinsya. Kapag naging expert ka sa isang specific na field, ay ikaw na ang hahanapin ng mga negosyante at ikaw na ang magdidikta kung magkano ang dapat na ibayad sa iyong serbisyo at oras. Ang pagiging abnormal sa aspeto ng skills ay ang hindi pagtigil sa pag-aaral kahit tapos ka na sa school dahil alam mong ang mundo ay mabilis na nagbabago at kailangan mong sumabay para hindi ka maiwan. Part 5. Ang disiplina ng pagpapanatili ng yaman. Ang pinakamahirap na parte ng pagyaman ay hindi ang pagkita ng unang milyon, kundi ang pagpigil sa ating sarili na gastusin ito agad sa mga bagay na hindi naman natin kailangan. Ang normal na ginagawa nating mga Pilipino ay ang tinatawag na lifestyle inflation kung saan sa tuwing tataas ang ating sahod o lalaki ang kita sa ating YouTube channel ay agad din tayong nagpapalit ng cellphone o bumibili ng bagong sasakyan. Ang abnormal na mindset ay ang pananatiling simple ng pamumuhay kahit na doble o triple na ang perang pumasok sa atin dahil alam nating ang labis na luho ay isang bitag na hihila sa atin pabalik sa zero. Kung kaya nating mapanatili ang ating dating budget habang lumalaki ang ating income, ay mas mabilis nating mapupuno ang ating mga investments na siyang magbibigay sa atin ng tunay na kalayaan sa hinaharap. Huwag tayong magpadala sa pressure ng social media na kailangang laging bago ang suot dahil ang tunay na flex ay ang pagkakaroon ng malaking net worth at hindi ang pagpapakitang tao. Dapat din nating protektahan ang ating mga pinaghirapan sa pamamagitan ng pagkuha ng tamang insurance at HMO para hindi tayo biglang mapulubi sa isang iglap lang dahil sa isang medical emergency. Ang normal na ginagawa ng marami ay itinuturing na gastos lang ang insurance, kaya kapag may nagkasakit sa pamilya ay napipilitan silang ibenta ang kanilang mga lupa o gamit sa murang halaga para lang may pambayad sa ospital. Ang abnormal na paraan ay ang pagiging handa sa mga worst-case scenarios sa buhay para kahit anong bagyo ang dumating ay protektado ang ating mga naipong assets at hindi ito mababawasan ng husto. Isipin natin na ang insurance ay parang isang payong na ayaw nating gamitin pero napaka-importante na dala natin ito sa tuwing uulan para hindi tayo mabasa at magkasakit. Sa pagiging responsable sa ating kalusugan at sa ating protection, ay mas lalong tumatagal ang ating kakayahang magtrabaho at magpalago ng ating mga negosyo sa mahabang panahon. Kailangan din nating magkaroon ng disiplina sa continuous learning o yung hindi pagtigil sa pagbabasa ng mga libro at pag-attend ng mga seminars tungkol sa financial growth kahit na pakiramdam natin ay marami na tayong alam. Ang normal na tao ay tumitigil na sa pag-aaral pagkatapos ng graduation pero ang mga abnormal na mayayaman ay habang buhay na estudyante ng buhay at ng ekonomiya para laging updated sa mga pagbabago sa mundo. Ang ating utak ay parang isang muscle na kailangang i-exercise araw-araw sa pamamagitan ng pagkonsumo ng mga impormasyon na magpapalawak ng ating pananaw at magbibigay sa atin ng mga bagong ideya para sa ating mga investments. Huwag nating tipirin ang ating sarili sa pag-invest sa kaalaman dahil ito ang tanging investment na walang makakanakaw sa atin at laging may pinakamataas na balik sa ating puhunan. Ang taong marunong makinig at matuto sa pagkakamali ng iba ay mas mabilis na makakarating sa tagumpay kaysa sa taong akala ay alam na ang lahat ng sagot sa problema.
Napaka-importante rin na isipin natin ang tinatawag na legacy planning o kung paano natin ipapasa ang ating naipong yaman at kaalaman sa susunod na henerasyon nang hindi nila ito basta-basta mauubos sa maling paraan. Ang normal na cycle sa atin ay yung mayaman ang lolo, pero pagdating sa apo ay mahirap na ulit dahil hindi na ituro ang tamang disiplina sa paghawak ng pera at puro gastos lang ang alam ng mga sumunod na anak. Ang abnormal na paraan ay ang pagtuturo sa ating mga anak at apo ng kahalagahan ng sipag at matalinong pag-i-invest habang bata pa sila para sila na mismo ang magpatuloy ng ating sinimulan. Ang tunay na yaman ay hindi lang yung perang iniwan natin sa bangko, kundi yung values at mindset na itinimtim natin sa kanilang mga puso at isipan para sila rin ay maging successful sa sarili nilang paraan. Sa ganitong paraan ay mapuputol natin ang cycle ng kahirapan sa ating pamilya at magsisimula tayo ng isang bagong tradisyon ng pagunlad at kasaganaan para sa lahat. Panghuli ay huwag nating kalimutan ang power of giving o ang pagiging bukas palad sa mga nangangailangan dahil ang tunay na layunin ng pagyaman ay ang makatulong din sa ating kapwa Pilipino. Ang normal na mindset ay ang magdamot dahil baka maubusan tayo, pero ang totoo ay mas lalong dumadaloy ang biyaya sa atin kapag tayo ay marunong magbahagi sa iba ng bukal sa ating kalooban. Ang pagbibigay ay isang paraan para mapaalalahanan ang ating sarili na hindi tayo alipin ng pera at mas mahalaga pa rin ang relasyon natin sa tao at sa ating komunidad kaysa sa kahit anong material na bagay. Kapag tayo ay naging blessing sa iba, ay mas lalong nagkakaroon ng saysay ang ating mga pinagpaguran at mas nagiging masaya ang ating paglalakbay patungo sa rurok ng tagumpay. Ang pagiging abnormal na mayaman ay ang pagkakaroon ng malaking bank account at higit sa lahat ay ang pagkakaroon ng malaking puso na laging handang tumulong sa pag-angat ng buhay ng ating mga kababayan. Ang paglalakbay tungo sa pagyaman ay hindi isang karera ng bilis, kundi isang marathon ng disiplina at tamang sistema sa buhay. Sa puntong ito, naintindihan na natin na ang pagiging normal sa aspeto ng pera ay madalas na bitag na nagpapanatili sa atin sa kahirapan at stress. Ang pinakamahalagang aral na dapat nating baunin ay ang katotohanan na ang tunay na yaman ay nagsisimula sa ating mindset bago ito makita sa ating mga bank accounts. Hindi sapat ang masipag lang, kailangan nating maging matalino sa pag-manage ng ating mga empleyadong piso at maging matapang sa pagbuo ng multiple engines of income. Tandaan natin na ang pagunlad ay para sa lahat ng may determinasyong kumawala sa nakasanayan at handang magtiis sa panandaliang hirap para sa pangmatagalang sarap. Kaya naman, hamunin natin ang ating mga sarili na maging abnormal sa aspeto ng tagumpay at maging inspirasyon sa ating pamilya at sa buong sambayanang Pilipino.